Praise God. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon sa aklat ng Ephesians 2, 8-9. Sabay-sabay natin basahin. By grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is the gift of God, not of works, that no one may boast. Let us pray. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito, O Diyos. Salamat po, ikaw lamang ang tinataas po namin, sinasamba, dinadakila sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon, binigay niyo po sa amin, Lord, ang opportunity, Lord, to come in this place and worship you, Lord God, in spirit and in truth, O God, and corporately worship you together with our brethren, O God. Maraming po salamat sa pagkakataon ito, Panginoon, na makikinig kami ng iyong mga salita. We pray, Father, Lord God, ikaw po ang kumilos sa aming mga puso at isipan, O God. Dalangin po namin, Panginoon, maintindihan po namin ang hiwaga ng iyong mga salita, O Diyos. At ito po ay isabuhay po namin, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin. Patuloy ka pong kumikilos sa bawat isa po sa amin, Panginoon, at sa simbahan ito, O Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise you, Jesus. Pupurihin ka namin, dadakilain ka namin, Panginoon, sa simbahan. Thank you, Jesus. Ang ating pong pinag-aaralan, mga kapatid, ay nasa sermon series po tayo ng Five Solas. Okay? Five Solas of Reformation. Kasi po, ang mga Protestant Reformation Church, or yung tinatawag na Protestant Church, under Evangelical, ay ino-honor din po natin yung tinatawag na yung mga Reformers. Ginamit sila ng Panginoon para i-retain yung katotohanan sa kanya pong simbahan. Ngayon po, ulitin ko po, magkakaroon lang ako ng konting recap. October is Reformation Month, commemorating Martin Luther, 1517-95 thesis. Kinuwento ko na po nung nakaraang linggo, mga kapatid. Si Martin Luther, noong 1517, siya po ay isang monk, or pare. Pero yung monk kasi mas mas concentrated sila sa kumbento. Itong si Martin Luther, isa siyang monghe ng simbahan, at nagbabasa siya ng Biblia, particularly nabasa po niya ang Romans, Book of Romans ni Apostle Pablo. Sulat ni Apostle Pablo. Nakita niya, man shall live by faith alone. Ang turo ng simbahan, ang tinuturo niya sa mga kapatid, ang tinuturo niya, kailangan ng sakramento, kailangan ng mabubuting gawa para tayo ay maligtas. Sabi niya, hindi yan lang dito sa Biblia. Sabi dito sa Romans na binabasa ko, sabi niya ni Martin Luther, man shall live by faith. Dapat sa pananampalataya lang tayo maliligtas. Sabi niya ni Martin Luther, hindi yata tama yun. So ang ginawa niya, gumawa siya ng tinatawag na 95 theses. No? Pinukpok niya, kinako niya sa pintuan ng simbahan, at yun ang nag-ignite ng tinatawag na Reformation. Kaya maraming kinukonsider sa Martin Luther, father of Reformation. The five solas are sola scriptura. Yun po yung tapos na natin. Which is what? Is scripture alone. Ang ating pong basihan sa ating pananampalataya ay wala nang iba kundi ang Biblia, hindi tradition. Tandaan niyo, pag sinabing sola, five sola, yun yung meron siyang nilalabanan ng mga konsepto. Katulad po ng sola scriptura. Ang nilalabanan niyang konsepto na ang ating basihan ng ating pananampalataya ay tradisyon. Yun yung nilalabanan niya. Tandaan po niyo kasi nga, Reformation, Protestant. You are protesting something. Naintindihan po ba natin? Pag sinabi natin sola scriptura, scripture alone, ang turo po ng scripture alone, ang ibig sabihin, Biblia ang ating basihan sa ating pananampalataya at practice bilang isang Kristiyano. Hindi tradisyon. Kasi pwede, sasabihin, ito ang gawin natin. Wala naman sa Biblia. Itong i-apply natin. Kailangan tayo sumamba sa Diyos-Diyosan. Kailangan tayo lumuhod sa Diyos-Diyosan. Nasaan sa Bible? Kaya ang basihan natin sa ating pananampalataya ay sola scriptura. Ang nilalabanan nun, yung konseptong ang basihan sa pananampalataya ay tradisyon, opinion ng tao, o kaya pare, o kaya ng pope, o kaya ng pastor. Hindi yung pastor ang authority. Ang authority ay ang Biblia. Kaya kapag sinasabi ko dito ay taliwas sa sinasabi ng Biblia, huwag kayo maniwala sa akin. Kasi nga, sola
Eskriptura. No? Ngayon po, ang ating pag-aaral ay sola gratia. Ibig sabihin, by grace alone. Ang purpose of 5 solas to clarify the gospel against teaching of the medieval Catholic Church, which emphasized tradition, works, and human merit in salvation, particularly salvation. Yun po ang nilalabanan ng 5 sola. Today, our sermon is about sola gratia. No, ito, meron po tayong kwento dito, short story. No, ito yung title nito, The Free Buffet. No? There was this man who went to a big hotel buffet. The sign outside said, "Oh, eat all you can eat. There's dirhams 299." Sabi doon. Excuse me. 299, mahal na. Parang 100 lang yata, eat all you can eat. 299 yung eat all you can nakalagay. Now, this guy thought he was smart. Pagka smart kasi sa kainan, anong gagawin mo? Alam mong mga marami yan. Anong gagawin? Uunahin ang alin? Yung masasarap. Steak. Kung mahilig ka sa seafood, yung seafood mo yan. Mamahal yan eh. Yung mga lobster. Yan. Kasi ito ganito yung ginawa niya. Now this guy thought he was smart. He entered confidently, loaded his plate with the steak, shrimp, dessert, everything expensive. Yung mamahalin talagang kinuha niya. After eating like a king, diba, tapos na siyang kumain, he went to the counter and realized he forgot his wallet at home. Nakalimutan, makakain na siya, talagang busog na siguro. Pumutok na yung kanyang butones. Tapos, pag pupunta sa counter, wala pala yung pagkapakapa niya, wala pala yung kanyang wallet. The cashier said, "Sir, sorry, no pay, no play." The man was embarrassed. He was ready to wash dishes for the next 10 years. Kasi sobrang hiya niya dahil masarap ng kain niya. Yabang-yabang pa siguro. Naka-stick ako. Tapos pagkatapos doon, magbabayad na siya ay na-embarrass siya. Gusto niya, willing na siya maghugas ng pinggan. But then suddenly, the manager came out and said, "It's okay, someone already paid for you." Meron nang nagbayad para sa iyo. The man said, "Who?" The man said, "Who?" The manager smiled. A stranger saw you panicking and said, "Put it on my bill." Now the guy didn't even know the person, didn't earn it, didn't deserve it, but he ate freely because someone else paid. Merong nagbayad. That's grace. We came to the table of salvation with nothing to pay. Yun po ang biyaya ng Diyos. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. No good works, no righteousness, just empty hands and guilty hearts. But Jesus said, "Put it on my bill." Sinabi ng Panginoon sa atin, put it on my bill. He paid the price, the full price on the cross, so we could feast on eternal life for free. Kaya ang kaligtasan, mga kapatid, ay libre dahil may nagbayad. Libre ang kaligtasan dahil mayroong nagbayad para sa atin. Salvation is like divine buffet. Libre lahat, pero huwag kang magyayabang. Hindi ikaw ang nagbayad. Sabihin mo sa atin mo, hindi ikaw ang nagbayad. Hindi tayo ang nagbayad. Ang topic po natin for tonight is sola gratia. Yun yung pronunciation nila. Grace alone. Salvation entirely the result of God's unearned favor. Ang kaligtasan ay nakabase sa gawa ng Panginoon na hindi natin makakamtan sa pamamagitan po ng ating sariling mga gawa. We are saved not because of who we are or what we do. Naligtas ka, kapatid, hindi dahil sa ginawa mo, hindi dahil matalino ka, hindi dahil magaling ka, kundi naligtas tayo dahil because of who He is and what He does, ang Panginoon. But because of God's undeserved grace. Hinati po natin sa loob ng ating pag-aaralan. Una, the need of God's grace. Bakit ko nga ba kailangan ng biyaya ng Diyos? Pag-aaralan natin Ephesians chapter 2,
Una, 2, 1 to 3. Basahin natin. And you were, what? In your transgression and sins, in which you are formerly walked according to the course of this world, according to the ruler of the power of the air, the Spirit that is now working in the sons of disobedience, among whom we all also formerly conducted ourselves in the lusts of the flesh, doing the desire of the flesh and of the mind, and were by nature children of what? Wrath. Amen? Even as bakit natin kailangan ng biyaya ng Diyos? Una, because our previous sinful state requires it. Ibig sabihin mga kapatid, yung luma nating pagkatao, yung sinful state natin, kinakailangan ng biyaya ng Diyos. Napakalinaw mga kapatid, Ephesians 2:1 sabi na, and you were what? Dead in your transgressions and sin. We were spiritually dead. Patay tayong spiritual. Bakit ko kailangan ng biyaya ng Diyos? Kapatid, kasi nga patay kang spiritual. Because of your previous sinful state. Tandaan niyo, pure past tense to kasi ang kausap ni Apostle Pablo ay mga mananampalataya na. May relationship na sa Panginoon. They are in Christ already, mga kapatid. So, ang sentence na ang grammar na ginagamit ni Apostle Pablo ay past tense, ang tense ng kanyang ang sentence niya. We were spiritually dead, sabi niya. Unable to respond to God without the grace of God. This is what theologians call the doctrine of total depravity. Ibig sabihin, we are totally depraved. Wala kang kakayanan. Mga kapatid, para iligtas ang iyong sarili. Kaya sa atin mga kapatid, wala tayong hindi tayo pwede magyabang sa harapan ng Diyos. Kaya ko iligtas ang aking sarili. Bakit kailangan mo ang biyaya ng Diyos? Because of you were dead in your trespasses. Patay ka sa iyong mga kasalanan. Total depravity means that because of original sin, nakasala si Eva at Adan, because of original sin, human beings are spiritually dead and incapable of saving themselves or even seeking God apart from His grace. Hindi mo kayang abutin ang Diyos, hindi mo sa iyong sariling gawa, mga kapatid, sa iyong sarili, sa ganang iyong sarili, hindi mo kayang abutin ang Diyos. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kasi nga we are spiritually dead. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Depravity means moral and spiritual corruption. We naturally reject God. Natural sa isang tao, kahit bata pa mga kapatid, natural sa kanilang gumawa likas sa kanilang gumawa ng kasalanan. Kasi nga may tinatawag tayong sinful nature. Kaya nga lagi ko inuulit, di ba? Yung bata ba, tuturuan mo yan ng ganito ha, paano maging madamot ha? Hindi mo naman tuturuan ng ganun eh. Walang nagturo sa batang maging madamot, pero bakit natural na madamot? Mine, laging ganun eh. Pag may laruan, mine. Pag may pagkain, mine. Bakit? Tinuruan mo ba? Meron mga magulang na gano'n naka, pag may kalaro ko, sabihin mo, mine. Ewan ko lang kung may magulang na gano'n. May kailangan ng counseling mo, na. Hindi! Bakit? Natural kasi sa tao, sa bata, na magkasala, bakit we are totally depraved? Likas sa atin ang kasalanan. Kaya nga hindi natin kaya maging perfecto sa ganang sarili ng atin. Bakit mo kailangan ng biyaya ng Diyos? Kahabagan ng Diyos? Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili because we are totally depraved. Being spiritually dead means sin was our natural condition. Ang isang tao wala sa Diyos, natural lang magkasala. Hindi na bago yun. Amen? Yan ang ibig sabihin. Being spiritual means sin was our natural condition. We couldn't help but sin. Yun ang condition natin noon. Yun yung ating kalalagayan. Therefore, people who are not yet born again, who do not have faith in Christ, commit sin because of their sinful state. Because of His sinful state, all our good deeds are like filthy rags. Dahil likas sa ating makasalanan, tandaan niyo mga kapatid, dahil likas sa iyong makasalanan, lahat ng ginagawa mo ay natural sa iyo. Natural na lang makasala sa iyo. Kaya kung gumawa ka man ng mabuti, sa harapan ng Diyos, hindi yun enough para ikaw ay maligtas. It is only like a filthy rags. Basahin natin mga kapatid. Isaiah 64 verse 6. Anong sabi niya?
For all of us, we feel one is unclean. And all our righteous deeds are like a filthy garment. Ang isang tao wala sa Panginoon, hindi mo pwedeng ipagyabang yung kakarampot mong kabutihan na kaya nang iligtas mo. Kung wala kang relationship sa Panginoong Jesucristo, hindi mo siya tinanggap na siya ang tagapagligtas mo, yung lahat ng ginawa mo, pastor, mula pagkabata, lahat sinunod ko, lahat ng sakramento. Kulang na lang sakramento ng kasal at saka ng kamatayan. Sakramento ng kamatayan. Lahat po, tinupad ko. Tapos, nagdodonate ako sa simbahan. Nangungumpisan ako. Pastor, napakabait ko. Kung walang relationship ka sa Panginoon, yung kabutihang iyon, ang sabi ng Biblia, filthy rags. Maduming basahan. Sabihin mo sa katabi mo, maduming basahan. Maduming basahan. Lahat ng ating kabutihang ginagawa sa ganang sariling atin at kiniklaim natin na ito ay makapagliligtas sa atin, maruming basahan sa harapan ng Diyos. It's not enough to save us, mga kapatid. Sabi rin ng Romans, marinaw sinabi ng Romans 3:10, tsaka 3:23, the moral standard is what? Hindi yun yung verse eh. Pinaraphrase lang natin. The moral standard is perfection. Bakit, mga kapatid? But no one is righteous. No, not even one. Sabi ng 3:10. Eh pagkatapos ng 3:23, anong sabi mga kapatid? We fall short to the glory of God. Ano ang standard? Perfection. Ang tanong, may perfect ba? Taas ang kamay. Meron ba? Kung walang perfecto mga kapatid, ibig sabihin wala rin kakayanan ng taong iligtas sa kanyang sarili. Kasi ang standard is what? Perfection. Kaya nga we fall short. Kapos lagi ang ating lahat ng ating gagawin. So hindi natin pwedeng sabihin, ako'y mabuti. Yan nga ang ginamit ng Panginoon sa Kristo doon sa lalaking mayaman eh. Panginoon, paano bumaligtas? Tinanong niya ang Panginoon sa Kristo. Sabi niya, ito ang gawin mo. Ito pa rin mo ang kautusan. Nung part na ibigay mo ang iyong ari-arian, no? Benta mo ang iyong ari-arian, at sumunod ka sa akin, nalungkot siya, hindi na siya sumunod sa Panginoon. Ibig sabihin, yung first half of the law, hindi niya kaya gawin. Yung patungkol sa Diyos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Yun ang hindi niya kayang gawin. Okay, yung sa mga tao, kaya niyang gawin, pero yung number one, na love the Lord your God, hindi niya kayang gawin. Tapos sasabihin mo, kaya, nasunod ko po lahat ng kautusan. Yung number one mo, bagsak ka eh. Naintindihan natin, hindi natin kayang ligtas sa ating mga sarili dahil tayo likas ng mga makasalanan. Because of this, no one can turn to God or produce true righteousness without divine grace. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi mo kayang lumapit sa Diyos. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. We cannot come to God on our own. We need the urge of the Holy Spirit through the preaching of God's Word. Kaya kailangan natin ng salita ng Panginoon. Kailangan natin ng conviction ng Holy Spirit. Hindi pwedeng sabihin, ay ako, naligtas ako dahil sa sarili ko lang. Kailangan mo marinig ang gospel. Kailangan mong mangusap ang banal na espiritu sa iyo. I-convict ka ng banal na espiritu. Sabi ng 6:44, excuse me, No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Kailangan i-draw ng Panginoon eh. Ano ibig sabihin ng drawing dyan? John 12:32, ano sabi? And if I am lifted up from there, draw all men to myself. The Greek word used here is kelkuo, which means to draw or inward power or lead, impel, drive, urge, or push. Kailangan mo ng push. Pagkatapos mo maringgan ang gospel, ang good news of salvation, mga kapatid, na si Jesus ang kailangan mo para maligtas ka, kailangan mo ng tulak ng banal na espiritu. Kaya hindi ka makakalapit sa Diyos kung wala ang gospel at wala ang tulak ng banal na espiritu. Yun yung grasya ng Diyos. Biyaya ng Diyos na nakapakinig ka ng salita ng Panginoon, ng tinatawag nating gospel, biyaya ng Panginoon yun. Kung wala yung biyaya ng Diyos na yun, hindi ka maliligtas. Kaya siya ang nag-initiate ng kaligtasan mo. Hindi tayo, mga kapatid. Therefore, God's grace draws people to Himself
through the gospel, invites them to salvation. The gospel is the power of God. Excuse me, salvation of everyone who believes. Kaya sabi ng Biblia, Romans 1:16, the gospel is the power of God. Ano yung power ng Diyos para iligtas ka? Gospel. Ano ba yung gospel, pastor? Ang gospel ay yung balita ng kaligtasan na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Kristo na siya'y namatay sa krus na Kalbaryo para bayaran yung mga kasalanan. Kailangan mo tanggapin ang Panginoon. Yun yung gospel. Kailangan mo tanggapin natin yung mga kapatid. That's the power of God for the salvation of everyone. Una, ano sabi natin dyan? Bakit natin kailangan ng kaligtasan, ng grace ng Panginoon? Because our sinful state requires it. Pangalawa, our previous course of life demands it. Yung biyahe mo, yung takbo mo, excuse me mga kapatid. Medyo makati yung aking. Your previous course of life demands it. Yung biyahe mo, yung lakad mo, kinakailangan ng grace ng Panginoon. Bakit biyaheng impyerno tayo lahat? Bagsak impyerno tayo mga kapatid. Liko lahat ang ating landas. Ephesians 2:2. In which you formerly walk according to the course of this world. Yung lakad mo, yung pamumuhay mo mga kapatid, pamumuhay na gaya ng mundo. Ang pamumuhay na gaya ng mundo ay walang iba kundi biyaheng impyerno. Lahat papunta sa kapahamakan ang lakad ng mundo. Ganon din ang lakad mo noon, sabi ng Biblia. So bakit kailangan mo ng biyaya ng Diyos? Dahil yung biyahe mo nga, yung lakad mo ay katulad ng sa mundo, we live according to the pattern of this fallen world. Why we need God's grace? Because our course of life is headed towards destruction. Kapahamakan ang biyahe natin. Ang lagpak natin, mga kapatid. Our life was headed toward destruction, walking in the path of death. Kaya yung mga tao, nakikita natin sa paligid natin walang Panginoong Kristo, dapat mahabag tayo sa kanila. Bakit? Lumalakad sila, buhay sila araw-araw, pero biyahe nila ay impyerno. Kaya nga, may puso tayo dapat nag-share ng gospel. I-share natin si Jesus sa kanila. Una, pangalawa, our previous course of life demands it. Kailangan ng biyaya ng Diyos. Pangatlo, our previous enslaved self needs it. Ephesians 2:2, basahin natin mga kapatid. According to the ruler of the air, the spirit that is now working in the sons of disobedience. Yung ating pagkatao noon, mga kapatid, ang ating pagkatao ay nakakulong, enslaved sa kasalanan. According to the rule of the power of this earth, of the air, the spirit that is now working in the son of disobedience. Yung ating lumang pagkatao ay nakatali sa kasalanan. We were slave to Satan's influence and the spirit of rebellion. Natural sa atin magrebelde. Natural sa atin gumawa ng kasalanan. Kasi nga, nakakulong ang ating lumang pagkatao. Bakit kailangan mo ng biyaya ng Diyos? Mga kapatid, kasi nga yung luma mong pagkatao ay nakakulong. Nakatali. Alipin ng kasalanan. Kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Kaya kailangan mo ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Apart from Christ, we were under spiritual bondage, not freedom. Sabi ni Martin Luther dito, a man is not made a sinner because he sins. But he sins because he is a sinner. Tayo daw, nagkakasala tayo dahil tayo yung makasalanan. Hindi na natin mga kapatid? Sabi dito, a man is not made a sinner because he sinned. Hindi ka daw makasalanan kasi nakakagawa ka ng kasalanan. Ito, para maintindihan natin, medyo malalim di ba? Hindi ka daw isang makasalanan kasi gumagawa ka ng kasalanan. Hindi sentensya mo, ikaw ay isang makasalanan. Bakit? Dahil ba gumagawa ka ng kasalanan? Hindi. Gumagawa ka ng kasalanan dahil ikaw ay makasalanang likas. Nagmumula sa iyong kalikasan yung paggawa mo ng kasalanan. Yun yung pagkakaiba nun. Naintindihan natin mga kapatid? So, bakit natin kailangan ng biyaya ng Diyos? Kasi nga, tayo ay mga alipin ng kasalanan. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Isa pa, our previous destination, ito ang pinakamatindi.
Bakit kailangan mo ng biyaya ng Diyos? Why we need God's grace? Because our previous destination necessitates it. Ang destination natin, walang iba kundi kamatayan. Ephesians 2:3, among whom we all, who also formerly conducted with the lust of our flesh, and were by nature children of wrath. our sinful nature made us deserving of God's wrath. God's wrath simply means righteous indignation of God towards sin. God is not just loving God, but He also righteous and just. He is the holy and righteous judge who will pour out His wrath towards all disobedient. Ang Diyos ay hindi lamang maibigin. Kasi yung iba, ang akala ng iba, ay Diyos maibigin lang. Hindi na nila nakita na ang Diyos is a just and righteous God. Pag sinabi mong just and righteous God, ay hindi niya pwedeng payagan na yung kasalanan ay lumipas lang. Kailangan niyang parusahan kasi nga righteous siya. Unless He's not righteous judge. Diba mga kapatid? Kung yung judge, malinaw, may ebidensya na ikaw ay nagkasala, tapos sabi niya, hindi, okay lang yan. Kaya mo na. Righteous judge ba yun? Hindi, di ba? Kailangan niyang parusahan kung may kasalanan. Malinaw na may kasalanan. Ang Diyos ay righteous judge. So lahat ng sons of disobedient ay makararanas ng tinatawag na puot ng Diyos. Yung tinatawag na wrath of God. So ang isang taong wala sa Panginoon, walang relationship sa Diyos, sa Panginoon, sa Kristo, ang nangyayari sa kanya, ang biyahe niya ay biyaheng impyerno. Without God's grace, our final destination is judgment. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Panginoon, ang ating kahahantungan ay judgment. Romans 2:5-6, basahin natin. But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath for yourselves in the day of wrath, when God's judgment will be revealed. You will render to each one according to his deeds. Ang linaw dito, ang mga matitigas na ulo, mga kapatid, o yung tinatawag na unrepentant heart, ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa tawag ng Panginoon na sinasabi niya, repent and believe the Lord Jesus Christ and you will be saved. Unrepentant ka, stubborn ka, matigas ang iyong ulo, hindi mo tinatanggap yung kaligtasang ino-offer ng Panginoon, anong sabi ng Biblia? Nag-iipon ka ng puot ng Diyos. Hindi mo kapatid eh. You are storing what? Storing up wrath. Yung puot, yung galit ng Panginoon, iniipon mo lang. Meron kang bangko ng puot ng Diyos. Kung ikaw ay tinatawag na unrepentant and stubborn, matigas ang ulo. Day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his deeds. I-judge tayo ng Panginoon. So bakit natin kailangan ng biyaya ng Diyos? Uulitin natin. Why we need it? Our previous sinful state requires it. Kailangan ng ating lumang pagkatao eh. Yung dati nating buhay. Pangalawa, our previous course of life demands it. Pangatlo, our previous destination necessitates it. Kailangan. Pangalawa, the provision of God's grace. Dahil kailangan natin. Ngayon, nag-provide ang Diyos. Binigay niya sa atin ang kanyang biyaya. Kasi kailangan mo eh. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Kailangan mo ng biyaya ng Diyos, binigay sa iyo ng Diyos. Ephesians 2:4-7, tulungan niyo ako magbasa. God being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up in Him, and seated us with Him in heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Amen. Bakit the provision of God's grace? The initiation of grace. Ang Diyos ang nag-initiate ng kanyang biyaya eh. Hindi tayo mga kapatid. Kaya nga, He first loved us. We didn't first love God. Siya ang unang umibig siya ang nag-initiate. Makikita natin dito yung word eh. Tingnan mo. But God. After Paul listed all the previous state of all believers, example, dead, slave, enslaved, and children of wrath, he then used the hinge phrase. Ito yung naging parang parang bisagra ng pinto eh. Yung word na to, but God, ito yung state mo noon.
Isa kang makasalanan, kailan mapupunta ka sa impyerno. Ito yung buhay mo noon, ito yung course of life mo. But God. Nakita natin yung idea mga kapatid, ito dati eh. Pero ang Diyos ang nag-initiate ng kanyang biyaya. Ang pag-ibig ng Diyos. He then used the hinge phrase, but God, to demonstrate how God intervened. Kasi sa atin, sa ganang atin wala eh. Mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Diyan kayo mga kapatid? Mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Buti na lang, nag-intervene ang Diyos. Ito yung buhay mo dati. Ito yung biyahe mo. Ito yung course of life mo. Alitin ka ng kasalanan. But God. Napaka-simpleng word. Pero yun yung nag-inisip eh. Ng biyaya ng Diyos eh. Grace, defined biblically, ang ibig sabihin ng grace, from the Greek word charis, is God's unmerited favor. Yung biyaya ng Diyos, ang ibig sabihin mga kapatid, hindi mo yun nakamtan dahil sa mabubuti mong gawa. Nandiyan kayo? You cannot merit it. Yung favor ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, hindi mo makakamtan sa pamamagitan ng mabubuti mong gawa. Hindi mo ma-earn yun. Mga kapatid. A gift entirely initiated and given by God. It is not a reward for worthless. Kaya ang salvation, ang biyaya ng Diyos ay hindi reward. Hindi reward mga kapatid. Kasi ano bang ibig sabihin ng reward? For example, may pinagawa sa ito, gawin mo ito. Pag nagawa mo, okay, very good. Bigyan ka ng reward. Bigyan ka ng allowance. Yun yung reward. Pero ang biyaya na galing sa Diyos mga kapatid, hindi mo na-earn yun eh. Ibinigay sa iyo unilaterally. Binigay sa iyo ng Panginoon yun. Undeserved mo yun. Undeserved grace from God. He seeks us. We did not seek God. Hindi naman ikaw unang humanap sa Diyos eh. Ang Diyos ang humahanap sa atin. Ang Diyos ang nag-initiate ng kanyang kaligtasan sa atin. After Adam and Eve fell from sin, Genesis 3:6, God sought them asking, where are you? Sabi ng Diyos, di ba nagkasala si Eva at Adan? Pagkatapos sila magkasala, bumaba ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, nasaan kayo? Hinanap sila eh. Where they are. Then, and God foreshadowed the redemption by clothing them with garments made of skin. Nakita niyo kung paano inabot ng Diyos. Nagkasala ang tao. Pagkatapos magkasala ang tao, hinanap ng Diyos ang tao. Pagkatapos niya hanapin ng tao, nag-provide siya ng garment of skin. To foreshadow kung paano niya tayo ililigtas. May mamamatay sa krus ng Kalbaryo. May kailangang ialay. Goat skin. Para ialay, para sa atin, para bihisan tayo ng righteousness na galing sa Diyos. Hindi yung righteousness ng ating pinagtagpi-tagpi sa ating mga sarili. He seeks us, not we seek God. Since then, mula noon, ganun na yung istorya. Laging ang Diyos ang nagsusot after us. Laging ang Diyos ang umaabot sa atin. Since then, it has been the case. This has been the case. God seeking and saving the lost. Sabi ng Biblia, Luke 19:10, basahin natin. For the Son of Man, Seek and save the lost. ganun lang ulit-ulit. Hinahanap tayo ng Panginoon. Sinisik niya tayo. He kept on pursuing us through the preaching of God's Word and conviction of the Holy Spirit. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun nag-initiate ang Diyos. Laging may taong ginagamit siya para i-preach ang salita ng Panginoon, ng kaligtasan. At ang Holy Spirit kinukonvict ang mga tao para tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Nasa kanila hindi nila tinatanggap ang Panginoon. Nasa kanila. And the motivation of God's grace. Bakit? Ano yung nag-motivate sa Diyos para mag-initiate siya ng kanyang biyaya? Ito mga kapatid. Sabi diyan, being rich in mercy. Because of His great love, with which He loved us. God's motivation is nothing but love. For He is God of love. Ang Diyos ay pag-ibig. He first loved us. 1 John 4:19, basahin natin.
We love because He first loved us. Bakit tayo umiibig sa Diyos? Una niyang pinaranas ang kanyang pag-ibig sa atin, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya, natin siya iniibig. Pangatlo at panghuli mga kapatid, una, the necessity or that why we need God's grace. Pangalawa, the provision of God's grace. Pangatlo at panghuli, the result of God's grace. Ano na yung resulta ng biyaya ng Diyos? Ano yung resulta? Ephesians 2:8-9 to 10, basahin natin. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, Not of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, So that we would walk in them. anong resulta ng biyaya ng Diyos? Una, salvation. Gift of salvation. Sabi ng Ephesians 2:8-9, for by grace, saved, you have been saved not through faith, through faith, and this is not of yourselves. It is what? gift of Of God, God, not of works, so that no one may boast. may boast. Salvation is God's gift to the undeserving. Deserve mo ba ng kaligtasan? Ako, deserve kong kaligtasan. Hindi! We don't deserve salvation. Ang deserve mo ano? Wrath of God. Bakit? Makasalanan niya. No one is righteous. Romans 3:10 and Romans 3:20, no one is righteous. Not even one. Pag tumalon ka naman sa Romans 3:23, we fall short to the glory of God. Walang mabuti kahit isa. Wala. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, oh, I deserve salvation. No one deserves salvation. We deserve what? We deserve wrath of God. We deserve hell. Sabihin mo sa kanila, you deserve hell. We deserve. Huwag mo na sabihin go to hell. Iba yun. Iba yun. We deserve hell. Talagang kapag wala ka sa Panginoon, you will go there. Pero kapatid, salvation is God's gift. Gift language, salvation is described, doreia, unilateral giving. Gifts contrary to reward are offered, not earned. That is why salvation is offered. Excuse me. Is offered for all as a gift. Kapag binibigyan ba tayo ng regalo ng mga tao, tinatanong ba natin kung magkano babayad ko dyan? Hindi naman mga kapatid eh. Anong ginagawa sa regalo? Tinatanggap. Kasi libre ang regalo mga kapatid eh. Hindi naman ibibigay sa iyo yung iPhone 16. Wala dyan yung resibo sa likod ha. Ikaw na bahala magbayad yan. Ikaw na bahala maghulog. Hindi yun regalo. Diba? Ikaw pala maghulog eh. Mga kapatid. Ang salvation libre. That is why salvation is offered for all as a gift. Ino-offer natin, kaya nga sabi ng Panginoon, go into all the world and preach the gospel to all people. Ino-offer yung salvation eh. Kasi nga regalo yung Panginoon sa ating lahat eh. Salvation is salvation can be merited by good works. It is no longer grace. Kung daw ang salvation ay mamimerit natin sa pamamagitan natin mga gawa, hindi nila biyaya yun. Nandiyan kayo? Hindi naman biyaya yun. Kaya mo palang i-merit dahil sa mabuti mong gawa, hindi na biyaya yun. Kasi ang grace unmerited nga eh. Hindi mo ma-earn. Binibigay lang unilaterally. Binibigay sa'yo undeserving. God's eternal life, kaya sabi nito ako that unilateral giving, that's why salvation is offered for all. Salvation, Titus 3:5 sabi dito, basahin natin. Not works, which we did in righteousness, but according to His mercy, through the washing of regeneration. He saved us, not by Works. Ito yung nilalabanan ng sola gratia, mga kapatid. Sola gratia. Anong nilalabanan ng sola gratia? That salvation can be earned by works. Salvation by works or by grace. Yun yung nilalabanan ng sola gratia. Ang ibig sabihin, we can be saved by grace alone. Hindi dahil
Gumawa ka ng kabutihan. Yun yung nilalabanan nito eh. Ang linaw ng Titus 3:5 eh. He saved us not of... Katulad din ng Ephesians 2:18 na pinost natin kanina. For by grace you have been saved through faith and not of yourselves. Hindi dahil sa iyo. Hindi dahil mabuti tayo. Ano sabi doon? It is the gift of God. Not of works, so that no one may boast. If salvation can be merited by works, it is no longer grace. Inulit ko ako. Salvation is by grace. Therefore, it is a gift. Biyaya. Regalo ng Diyos. Excuse me. Romans 6:23. For the wages of sin is death, and the gift of God is what? Eternal life. Everybody say gift. Gift. Regalo ng Diyos ang kaligtasan. Bakit regalo ng Diyos? Kasi nga, it is by grace. Hindi sweldo, hindi reward. Sa mabubuti natin gawa, kundi binigay sa atin dahil na regalo ng Diyos. So, kung makita na, siyempre, ng Panginoong Jesucristo. Saved by grace through faith. Faith is the instrument, the hand that receives. Paano natin tatanggapin yung biyaya ng Diyos? Kailangan mo manampalataya. Yun daw, yung pananampalataya daw parang kamay na tatanggap ng regalo. Naintindihan natin? Yung regalo ng Diyos, salvation. Biyaya yun. Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil gagawa ka to merit that salvation. Hindi. You will just accept it through faith. Yun yung ibig sabihin dito. Salvation is not a reward. Excuse me. For the faithful, but give for the sinner. No ground for boasting. Kasi kung ang kaligtasan, mga kapatid, nakakamtan sa pamamagitan ng mabubuting gawa, magyayabangan eh. Ito, lagi kong inuulit yung kwento na ito. Pagdating natin sa langit, kung ang kaligtasan ay nakakamtan dahil sa kabutihan o sa mabubuting gawa, sa langit, forever tayo magyayabangan. O, Brases, paano ka nakapunta rito? Anong ginawa mo? Ako, nag-aayuno ako, nagpapasting ako, tumutulong ako sa mahihirap. O Brad, sis, ikaw naman, anong ginawa mo dito? Ayun, nagsiserve ako sa church. Puro yabangan. Well, kasi mayaman ako, nag-offer ako ng mga pagkain sa mahihirap, nagbibigay ako, nagdodonate ako. Puro yabangan sa langit kapag ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Buti na lang. Guro mo, throughout eternity, nagyayabangan lang tayo. Ang pangit nun, di ba nga, hotel? Oh, yung iba mas mayabang eh. Di ba? Mas mayabang yung iba eh. Ako eh. Di ba? Buti na lang. Ang masasabi mo lang, pagdating mo sa langit, bakit kinapunta rito? Dahil sa kamatayan ng Panginoon Jesucristo, namatay siya para sa akin. Hindi ko kaya iligtas ang aking sarili, pero iniligtas ako ng Panginoon. Binayaran na aking mga kasalanan. Kaya, Soli Deo Gloria. Amen. Kasi wala kayong magyayabang eh. O kaya yung pinakahuli natin, Soli Deo Gloria eh. Sa Diyos ang papuri, bakit ikaw ba nagligtas sa sarili mo? Hindi nga eh. Dahil nga sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Salvation is not reward for the faithful, but a gift for the sinner. Pangalawa, mga kapatid, ako regeneration. Yung pagiging born again natin. Una, salvation, gift yun eh. Yun yung result ng grace. Pangalawa, ako regeneration. Ephesians 2:10. Isa pa tayo natin. Created in Christ Jesus. Which God prepared beforehand so that we would walk in them. Yan, medyo. Bisa natin. Yung, medyo mabagal ako. Sorry mga kapatid, nahihirapan ako eh. No, makikita natin dito mga kapatid, yung act of regeneration, biyaya rin ng Diyos. Yung pagiging born again natin, pagiging bagong nilalang natin. Ang sabi dito mga kapatid, we are workmanship. Ibig sabihin, parang kinreate tayo ng bago ng Panginoon. Parang ano yun, yung language na ginamit dito, mga kapatid, parang yung new creation. Bago ka nang nilalang, sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, therefore, you are new creation. The old has gone, the new has come. You are God's masterpiece. So, ang resulta ng biyaya ng Diyos, bago ka nang nilalang, born again ka na, kapatid. Yun yung resulta ng biyaya ng Diyos. Basahin natin John 3:16, ano sabi dyan? For God so loved the world,
gave His only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Makikita natin yung biyaya ng siyang nag-initiate ng salvation through the preaching of the word of the Lord. Yung act of regeneration. And lastly, the fruit of sanctification. Ano yung resulta? Gift of salvation, act of regeneration, and lastly, fruit of sanctification. Resulta ng biyaya ng Diyos. Sabi diyan, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand so that we would walk in them. Yung fruit of sanctification. Bakit ka gumagawa ng mabuti? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil ni-regenerate ka ng Panginoon, binago ka ng Panginoon, nakita natin, dahil sinave ka ng Diyos, ni-regenerate ka ng Panginoon, ibig sabihin ng regeneration, binuhay kang muli ng Diyos, na born again ka, hindi ka na yung dati eh. Panghuli, bakit ka ngayon gumagawa ng kabutihan? You are destined for good works. Bakit? Ito'y biyaya rin ng Diyos sa atin. Created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand so that we walk in them. Bakit ako nakakagawa ng mabuti? Bakit ko nasusunod ang Diyos? Kahit sa mga sitwasyong ganito, bakit natin nasusunod ang Diyos? Dahil sa biyaya ng Diyos. A life of obedience and humility are results of life transformed by God's grace. Bakit tayo nakakasunod sa Diyos? Binago tayo ng Diyos. We live by grace alone. Let me close. Salvation is not by trying, but by trusting. Salvation is not by trying. Sinusubukan ko naman pong maligtas. Mali, mga kapatid. Mali ang yung perception of salvation. Ang salvation is not by trying, but by trusting the Lord Jesus Christ. Kailangan tayo manampalataya sa Panginoon. We must rest upon the finished work of Christ, not on our own good works. Excuse me. Salvation is by grace alone, sola. Ang kaligtasan natin mga kapatid ay galing sa biyaya ng Diyos. Hindi natin makakamtan ito sa mabubuting gawa. Let us all start.